Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Minsan sa kagustuhan nating maging bilong at makisunod sa kung ano ang uso, ay nakakalimutan na natin ang mahalagang paalala sa atin ng ating mga mahal sa buhay. Natututo tayo ng mga bagay na minsan ay hindi na nakabubuti pa para sa atin. Iniisip na natin na hindi naman mangyayari ang kanilang mga kinakatakutan. Lalo na kung sa palagay mo ito'y tila imposible na mangyari sa totoong buhay. Ngunit paano kung ang inaakala mong hindi totoo ay maging isang realidad? Handa ka ba itong harapin? Dear Papa Dudut, isa ako sa inyong mga masugid na tagapakinig. Marami kasi akong nakukuhang aral mula sa mga kwento at karanasang inyong ibinabahagi. Kaya naman naisipan kong ibahagi na rin ang isa sa mga hindi ko makakalimutang karanasan upang makapulutan na rin ang aral ng ilang kabataan. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Camille, isang 30 anyos na taga Cavite. Ang kwento na aking isasalaysay ay istorya ng aking dating kaklase nung ako'y nasa second year college pa lamang. At itago na lang natin siya sa pangalang May. Papa Dudut, si May ay ang tipikal na millennial na masasabing happy-go-lucky. Siya yung tipo ng babae na kung tawagin ay laman ng mga party. Hindi lilipas ang isang linggo na hindi mo mababalitaan na nagpunta siya sa party. Palagala din siya at madalas na pumasok ng puyat. Dahil na rin siguro sa madaling araw na kung siya ay umuwi, ay na rin sa ibang mga nakakasama niya. Hindi ko alam kung ang asta niyang ito ay dahil na rin sa galing siya sa broken family. At ayon sa usap-usapan sa school ay hindi naman siya masyadong nababantayan ng kanyang mommy. Tanging ang lola lamang niya sa mother side ang siyang tumitingin sa kanya. Sa tuwing may pinupuntahan ang kanyang nanay. Real estate agent kasi ang ina ni May, kaya naman madalas itong wala sa bahay para mag-check ng mga property na ipinagbibili ng kanilang kumpanya. Masasabi kong kahit gano'n naman ang kanyang pamumuhay, ay matalino naman siya at nakikipagsabayan pagdating sa academics. Kung ikukumpara ko siya sa akin ay masasabi kong mas may alam siya. Sadyang medyo pasaway nga lang siya pagdating sa pagsunod sa mga rules. Nandyan na ginupit niya ang kanyang palda para umano mas sexy siyang tignan dahil mahaba daw ang palda namin. Ngunit ang pinakamalala niyang ginawa ay pumasok ng lasing sa isang klase namin. Napapakamot na nga lang minsan ang ulo ang ilang professor sa kanya dahil kahit na ilang beses na siyang sinaway, ay hindi pa din siya nakikinig. Hindi din naman siya magawang mapa-expel dahil naaawa din ang school sa lola niya na madalas na humaharap kapag nakakagawa siya ng kalokohan. Ganon lamang ang paulit-ulit na nangyayari kaya kinasawaan na lang din ng aming mga guro ang pagsaway sa kanya.
Aaminin ko sa inyo, Papa Dudut, na madalas akong makaramdam ng inggit kay May. Nasa isip ko kasi noon na buti pa siya ay nagagawa niyang gusto niya. Samantalang ako heto at ang boring ng college life. Masasabing ako ang kabaligtaran ni May. Ako po kasi yung tipo ng estudyante noon na school bahay lamang ang buhay. Medyo may pagka-stricto kasi ang parents ko. Palibasa ay nasanay sila sa buhay probinsya. Wala naman akong reklamo sa pagpapalaki nila sa akin at naibibigay naman nila ang lahat ng aking pangangailangan. Yun nga lang ay bihira nila akong payagang lumabas kasama ang aking mga kaibigan. Kaya delikado daw ang panahon ngayon at maraming loko-loko sa kalsada kaya mas maigi na maging maingat. Hindi naman nila ako totally kinukulong sa bahay . May mga pagkakataon naman na pinapayagan din nila akong lumabas. Lalo na kung importante naman ang aking lakad. Alam ko naman na para sa akin din ang kanilang ginagawa kaya kahit na naiinggit ako minsan sa aking mga kaklase, ay mas lumalamang pa din ang tagubilin ng aking mga magulang. Tulad ni May, kasama din namin nila mama at papa ang aking lola sa bahay. Dahil nga laking probinsya, laki din sa pamahiin ang aming pamilya. Marami kasing minanang pamahiin si lola na ipinasa din niya kina mama at papa. May dumadaan nga lang atang itim na pusa sa harapan namin, abay kung todo sign of the cross na sila. Minsan naiisip ko na parang ang OA naman nila masyado sa kanilang mga paniniwalang ganon. Ang cute kaya ng mga pusa. Madalas din na tuwing may lakad ang aking mga barkada tuwing mahal na araw ay hindi ako nakakasama dahil ayon nga sa paniniwala ng mga matatanda. Hindi daw ito magandang araw para magliwaliw dahil malakas ang kapangyarihan ng mga masasamang elemento sa mga araw na yon. Kaya kahit gustuhin ko mang enjoyin ang aking buhay estudyante, ay bihira ko lamang itong magawa, Papa Dudut. Hindi ko masasabing close kami ni May. May madalas na batian, oo, pero hindi kami umaabot sa puntong matatawag kaming magkaibigan. Kaya naman nagulat ako nang minsan ay yayain niya akong sumama sa lakad nilang magbabarkada. Dahil nga siguro alam niya na medyo strikto ang aking mga magulang, ay nangako naman siya na walang inuman o anumang kalokohang magaganap. Gusto lamang niya umano akong makabanding dahil sa tagal na daw naming magkaklase. Ay ni minsan ay hindi pa niya ako nakasamang gumala. Siyempre dahil masunurin akong anak, ipinagpaalam ko muna ang aming lakad sa aking mga magulang. At hindi naman ako nabigo dahil pinayagan nila ako basta iwasan ko lang daw ang magpagabi. Tuwang-tuwa ako ng mga oras na yon, Papa Dudut. Sino ba namang hindi masisiyahan? Iniyaya ka ba naman ng isa sa mga tinuturing na sikat sa campus ninyo? Simpleng karaoke at food trip lang naman ang ginawa namin pero sila ay panaka-naka kong nakikita na nagyoyosi sa loob ng KTV room na aming nirentahan. Natatawa na lamang ako noon dahil hindi maiwasang pumasok sa isipan ko na kung makikita lamang kami ng aking magulang, gayon din ang aking lola ay paniguradong kurot sa singit ang aabuti nila. Sobrang nag-enjoy ako ng araw na yon. Hindi ko maiwasang isipin na masaya pala ang ganong mga bonding moments kasama ang iyong mga kaklase. Pero hindi ko alam na ito rin pala ang simula ng hanggang ngayon hindi ko makakalimutang experience. Ilang buwan matapos ang kaganapang yon ay nasundan pa ito ng ilang unwinding moments kasama si May. Nandyan na nakakapunta na din ako sa ilang malalayong lugar kasama sila ng patakas. Natuto akong magsinungaling dahil na rin sa kagustuhan ko maging belong to the group. Madalas din akong napapagalitan nila mama.
dahil kadalasan ay ginagabi na ako ng uwi. Masyado akong natuwa sa aking panandaliang saya na nararamdaman ko tuwing kasama ko sila, Papa Dudut. Dumating pa nga sa punto na muntika na akong hindi papasukin nila Mama at Papa dahil naging matigas ang aking ulo pagdating sa ibang mga bagay. Ganon pa man, Papa Dudut, dahil nakasanayan at nakalakihan ko na ang mga pamahiin sa araw-araw kong buhay, ito ang isa sa mga bagay na kahit kailan ay hindi ko sinuway sa aking pinapaniwalaan. Dala na rin siguro ng impluwensya ng aking mga kasama sa bahay ay naging matatag din ang aking paniniwala dito. Kaya naman nang minsang magaya sila May sa akin pagpunta sa lamay ng tiyahin ng kabarkada ni May, ay baon ko ang mga pamahiin ni Lola. Kahit naman kasi medyo nakalimot ako sa ibang bagay, hindi maalis sa akin na maging conscious pa din sa mga sabi-sabi sa pamahiin. Sabi nga nila, wala namang masama kung maniniwala ka sa mga ito at maging maingat. Tinatawanan pa nga ako nila May noon kasi sabi nila ang old fashion ko naman daw at naniniwala pa ako sa mga ganong haka-haka. Hindi naman daw yun totoo. Napapangiti na lamang ako ng mga oras na yon, Papa Dudut. Kasi mahirap din namang magpaliwanag sa kanila ng ganong mga bagay, lalo na at kung hindi naman nila ito nakasanayan. Mahirap namang ipilit sa kanila kung ano ang nakalakhan ko basta ang nasa isipan ko lang. Nang mga oras na yon, at least ay safe ako if ever na totoo nga ang mga sinasabi ni Lola. Dumating ang araw ng huling lamay, Papa Dudut. Napagdesisyonan namin noon na doon kami magpalipas ng gabi at doon na lamang magkita-kita sa lugar kung saan ay ginaganap ang lamay. Masaya kaming nagkwekwentuhan at nagbibiruan ng gabing yon. Nang mga oras na yon ay nahuli si May sa pagdating dahil may iba pa siyang lakad, kaya sinabi niya sa amin na susunod na lamang siya. Pasado 10:00 ng gabi ay nagulat kaming magbabarkada nang dumating si May na suot-suot ang pulang-pulang dress. Hindi ko napigilan ang sarili ko noon, Papa Dudut, at agad ko siyang hinila papalabas. Nainis na tinabig niya ang aking mga kamay at pabalang niya akong tinanong kung ano daw ba ang problema ko sa kanya. At bigla na lamang akong nanghihila. Matiim ko siyang pinagmasdan habang huminga muna ng malalim bago nagsalita. Ipinaliwanag ko sa kanya na hindi dapat nagsusuot ng pulang damit sa mga lamay dahil masama ito ayon sa pamahiin, dahil ayon sa aking lola ay posibleng sundan o may mamamatay sa kanyang mga kamag-anak. Nainis talaga ako sa kanya noon kasi imbis na makinig siya sa akin ay tinawanan lamang niya ako. Sabay sabing huwag ko daw ipilit sa kanya yung mga walang kwentang paniniwala na yon. Dahil hindi naman daw yun totoo. Pero mas nasaktan ako nang sabihin niya sa akin na isinali na nga lang niya ako sa barkada nila dahil naaawa siya sa pagiging loner ko minsan, tapos makikialam pa ako sa gusto niya. Dahil na-hurt ako sa mga salita niya ay hindi ko maiwasang isipin noon na bahala na nga siya sa buhay niya kung ano ang mangyari sa kanya. Doon ko napagtanto na hindi talaga ako itinuring na kaibigan ni May at tila nagsisisi sa mga nagawa kong kasalanan kina Mama at Papa dahil lamang sa gusto kong maging kabilang sa It Girl group ni May. Nang gabing yon, Papa Dudut, ay hindi kami nagpansinan ni May. Nakikita ko sa peripheral vision ko ang panakanakang tingin sa kanya ng mga kamag-anak ng namatay at tila iniismera nila si May. Hindi ko naman sila masisisi dahil may karapatan naman silang gawin yon dahil wala naman talaga sa lugar ang ginawa ng aking itinuring na kaibigan. Sana man lang ay ginalang niya ang mga namatayan at hindi niya dinala dito ang katigasan ng kanyang ulo. Ipinagsawalang bahala ko na lamang ang naging pag-uusap namin ni May
at nangako sa aking sarili na lalayo na sa kanya pagkatapos nito. Napagtanto ko na tama nga ang aking mga magulang. Hindi magandang impluwensya sa akin si May. Habang ako'y nagmumuni-muni ay nagulat kaming lahat at tila takot na tumayo si May sa kanyang kinakaupuan. Nagtataka kaming napatingin sa kanya habang tila siya ay may tinitignan sa isang sulok ng kwarto kung saan nagaganap ang lamay. Agad-agad siyang tinanong ng ilan sa aming mga kasama ng gabing yon kung ano ang kanyang problema, ngunit nanginginig lamang siya at hindi makapagsalita ng mga oras na yon. Kahit malamig naman sa lugar ay kitang-kita ang tagaktak ng pawis sa kanyang mukha na tila ba siya ay may kinakatakutan. Kinabahan na rin kami ng mga oras na yon dahil hindi namin alam kung ano ba ang nangyayari sa kanya. Muli siyang tinanong ng ilan sa aming mga kasama kung ano nga ba ang nangyayari sa kanya, ngunit itinuro lamang niya ang kanina ay tinitingnan niyang bahagi ng kwarto. Nagtataka naman kami dahil madilim na sulok lamang naman ito at wala namang kung ano man na makikita dito. Maya-maya ay nagulantang kami nang bigla na lamang siyang sumigaw ng pagkalakas-lakas. Nakakala mo'y may papalapit sa kanya na kung anong nakakatakot na bagay. Itinakip niya ang kanyang mga palad sa kanyang mukha na tila ba may iniiwasan siyang makita. Natatakot na rin kami sa ikinikilos niya ng mga oras na yon. Naghahalo ang pagtataka, pangamba at pag-aalala sa kung ano nga ba ang nangyayari sa kanya. Ilang sandali pa ay hinablot niya ang kanyang dalang bag at dali-daling lumabas mula doon. Halos madapa na nga siya dahil akala mo'y may humahabol sa kanya. Nagkatingin na lamang kaming magbabarkada habang tinatanaw namin ang papalayong figura ni May. Ngunit bago siya tuluyang mawala sa aking paningin ay tila may naaninag akong anino na nakasunod sa kanya. Hindi ko mawari kung namamalik mata lamang ba ako ng mga oras na yon dahil na rin sa aking antok. Nakita ko ang ilang mga matatandang bisita ng gabing yon na napapasign of the cross na lamang dahil sa mga nangyari. Bagamat nagtataka kami sa kung ano nga ba ang nangyari kay May, ay wala kaming naging balita sa kanya ng gabing yon. Ni hindi siya nag-text sa iba upang magpaliwanag kung ano nga ba ang nangyari sa kanya. Ipinagkibit balikat na lamang ng ibang pangyayaring yon dahil iniisip nila na maaaring isa na naman ito sa mga paandar ni May upang makakuha ng atensyon. Ngunit sa kaloob-looban ko alam kong hindi lamang ito simpleng pag-iinarte ni May. May mas malalim pa na kadahilanan ang naging kakaibang kilos niyang ito. Natapos ang gabing yon na tila nag-iwan sa amin ng malalim na palaisipan. Hindi na ako sumama ng araw ng libing papadudot. Dala na rin ang halo-halong pagod at emosyon sa mga naging kaganapan sa huling lamay. Simula din ang gabing yon ay iniwasan ko na ang mga dating nakakasama ko sa galaan. Unti-unti akong bumalik sa mga dati kong gawi. Si May naman ay tila laging tulala sa klase at malalim ang iniisip. Nawala ang dating happy-go-lucky girl na May at napalitan ito ng isang tahimik at tila paranoid na May. Kaunting ingay lamang o kalansing ng gamit sa room ay tila napapatalo na siya sa gulat. Unti-unti ding lumayo sa kanya ang kanyang mga itinuturing na kaibigan dahil naging boring na siya sa paningin ng mga ito. Gustuhin ko man siyang lapitan upang kumustahin ay hindi ko magawa dahil bukod sa madalas siyang late sa pagpasok ay lagi din siyang nagmamadaling umuwi. Maging ang kanyang mga grades na dati ay matataas ay naapektuhan na ng kanyang kakaibang kinikilos. Kahit naman na pagsalitaan niya ako ng masakit na salita ay hindi ko pa din maiwasan na mag-alala sa kanya. Kaya naman isang araw ay napagdesisyonan kong puntahan na siya sa kanilang bahay. Tandang-tanda ko pa ang araw na yon dahil hindi ko makakalimutan ang mga pangyayari ng araw na yon. Nasa harapan ako ng bahay nila May at inihintay ko
na may magbukas ng kanilang pintuan. Ngunit tila walang tao sa loob. Mula sa gate ay tanaw ang bintana ng kwarto ni May. Habang naghihintay ay tinatanaw-tanaw ko rin ang bintana. Nagbabaka sakaling sumilip mula roon si May at makita niyang naroon ako para bisitahin siya. Ilang minuto pa ang lumipas at muli akong nag-angat ng tingin sa kanyang bintana. Papadudot na hindi ako sa aking nakita. Nang matanaw ko sa bintanang iyon ang anino na naaaninag kong nakasunod kay May ng araw ng burol. Tila hugis babae ito dahil na rin sa tila hinahangin na buhok nito. Ngunit hindi ko maaninag ang mukha niya dahil literal na parang silhouette lamang siya. Ngunit makikita sa kanyang kasuotan na tila nakasuot ito ng kulay puting damit. Sigurado ako ng mga oras na yon na hindi tao ang aking nakikita dahil sinong matinong tao naman ang magpapanggap ng ganon at tatayo sa bintana na tila babantay ito doon. Gustuhin ko mang tumakbo at umalis sa aking kinakatayuan ay tila napako na sa aking pwesto ang aking paa dahil na rin sa aking takot. Napatili ako ng malakas nang bigla na lamang may tumapik sa aking balikat. Agad na baling ang aking paningin sa kung sino ang tumapik sa akin. At napahinga ko ng malalim nang makita ko ang lola ni May na may bitbit na mga grocery. Nakangiti ito sa akin sabay tanong na bakit naman daw tila nakakita ako ng multo sa lakas ng tili na aking ginawa. Bago ako sumagot sa kanya ay muli akong tumingin sa bintana ng kwarto ni May. Wala na po dito ang anino na kanina ay tila pinagmamasdan ako. Marahan akong ngumiti sa lola ni May at kibit balikat na sumagot na nagulat lamang ako dahil akala ko ay kung sino na ang biglang humawak sa akin. Natatawa naman akong tinapik nito. Bago niya ako niyayang pumasok sa kanilang bahay. Tinanong ko kaagad kung nasaan si May na mga oras na yon. Malungkot lamang nang umiti sa akin ang kanyang lola. Sabay sabing nasa kwarto at nakakulong doon. Kinuwento nito na matapos umanong manggaling si May sa lamay ng tiyahin ng aming kaibigan ay nagbago na ito. Kung dati daw ay halos araw-araw itong nasa galaan, ngayon daw ay halos hindi na ito lumalabas ng kwarto. Nagigisingan lamang niya ito tuwing gabi na bigla na lamang sumisigaw na tila ba may takot sa isang hindi naman nakikitang bagay. Habang nagkikwento ang lola ni May ay taimtim lamang akong nakikinig sa kanya. Agad kong naisip na hindi kaya sumunod ng gabing yon kay May ang kaluluwa ng yumaong tiyahin ng aming kaibigan. Bagamat ayaw ko man itong paniwalaan ay wala akong maisip na ibang paliwanag sa nangyayari kay May. Bigla akong napatanong sa lola ni May ng mga oras na yon kung alam ba niyang ng araw na pumunta si May sa huling lamay ay nakasuot ito ng pula. Napabuntong hininga lamang ang kanyang lola at sinabing pinagsabihan na niya ang kanyang apo ukol sa mga pamahiin. Ngunit hindi ito nakinig sa kanya. Naiyak nitong sinabi sa kanyang sarili sa naging kalagayan ng kanyang apo ngayon dahil pakiramdam niya ay hindi niya ito napalaki ng maayos habang wala ang ina nito. Bago ko umalis sa bahay nila ay may nabanggit ang kanyang lola na plano ng ina ni May na lumipat na ng bahay. Ililipat na rin nila ng ibang school si May at nagbabaka sakali na magbabago ang kalagayan nito. Humingi rin ng paumanhin sa akin ng lola niya sapagkat hindi ako naharap ng kanyang apo. Bago ako umalis ay mariing kong binanggit sa lola ni May na mag-iingat sila. Hindi ko magawang sabihin sa kanya ang aking nakita dahil baka pagkamalan ako nitong nasisiraan ng bait. Mabigat ang loob kong umalis sa bahay nila May ng araw na yon, papadudot. Muli akong lumingon sa bintana ng kwarto ni May at nakita kong nakasilip siya mula roon. Isang ngiti ang iniwan ko sa kanya at umaasa ako na makukuha niya ang mensahe ko na nais iparating. Na magiging maayos din ang lahat para sa kanya. Nanatiling nakatanaw sa akin si May habang makaalis ako sa kanilang bahay.
Lumipas ang ilang araw at ganon pa rin si May. Laging nakatulala sa kawalan na tila malalim ang iniisip. Bigla-bigla na lamang yuyo ko habang nanginginig ang buong katawan at tila ba takot na takot ito. Hindi pa kasi nakakauwi ang kanyang mami mula sa malayong biyahe nito. Mula sa huling pinuntahan itong site ng property. Hindi naman kasi nito pwedeng basta-basta na lamang iwanan ang kanyang trabaho, lalo pa at malaking kliyente umano ang kausap nito. Ayon sa aming mga guro, hinihintay na lamang ang pagbabalik ng mami ni May bago sila tuluyang lumipat. Malungkot mang isipin na hindi na namin siya makakasamang magmarcha paakyat ng stage pagdating ng graduation, ay naisip kong mas makakabuti na rin siguro na lumayo muna sila. Baka nga naman sakaling maging maayos siya at gumaling sa kung anuman ang kanyang dinaramdam. Hinanda na namin ang aming sarili sa posibleng pag-alis niya anumang araw mula noon sa oras na dumating ang kanyang mami. Kaya naman, Papa Dudut, hindi namin inaasahan na isang araw ay may pupunta sa aming paaralan para personal na ibalita kay May na habang pauwi ang kanyang ina ay naaksidente ito. Hindi malaman ng mga pulisya kung ano ang naging sanhi ng aksidente. Basta ayon sa report na nakita lamang sa CCTV ay tila nagmamadaling magpatakbo ng kotse ang mami ni May at di kalaunan ay sumalpok sa isang poste na malapit sa PTEX. Papa Dudut, nang makita ko ang grabing pag-iyak ni May ay tila kinurot din ang aking kalooban sa kanyang paghihirap na dinaranas. May sakit na nga siya tapos ganun pa ang nangyayari sa kanyang mami. Dead on the spot daw ang nangyari sa kanyang ina dahil sa lakas ng pagkakabangga nito. Habang naiiyak din akong nakatingin kay May ay hindi sinasadyang napatingin ako sa salamin ng bintanang nasa tapat niya. Mula sa refleksyon nito ay muli kong nakita ang anino ng sumusunod kay May. Tila nakangisi ito at nanlilisik ang mata habang nakatingin sa umiiyak na si May na kasalukuyang pinapakalma ng aming guro. Mas naging malinaw na ang itsura nito at hindi na lamang basta tila aparisyon lamang. Kitang-kita ang mahaba nitong buhok at namumutla nitong kompleksyon. Nakasuot din ito ng puting pamburol na damit na karaniwan nating nakikita sa mga patay. Matanda na rin ito tulad ng aming nasilayan noong minsay sumilip kami sa kanyang kabaong. Kilala ko siya, Papa Dudut. Tulad ng nauna kong hinala, sinundan nga si May ng kaluluwa ng tiyahin ng kanyang kabarkada. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko ng mga oras na yon, Papa Dudut. Sobrang takot na takot ako ng mga oras na yon. Hindi ko maalis ang aking paningin sa refleksyon nito. Hanggang sa makalis si May upang puntahan ang kanyang ina sa morgue ng ospital, ay nanatili pa ring nakapako ang aking paningin sa bintanang yon. Matapos umalis ni May ay bigla na lamang naglaho ang refleksyon na aking nakita. Naisip ko ng mga oras na yon na totoo nga ang pamahiing itinatak sa aking isipan ng aking lola. Ayoko man siyang sisihin sa nangyari, hindi ko maiwasang isipin na kung sumunod lamang sana si May sa payo ng kanyang lola noon, marahil ay hindi mangyayari ang mga ito sa kanya. Papa Dudut, matapos ang nangyaring yon sa mami ni May ay naantala din ang paglipat sana ni May. Kung noon ay tulala lamang siya, ngayon ay hindi mo na siya makausap ng maayos. Nag-alala na rin ang aming mga guro at pinag-uusapang mas makakabuti siguro kung maipatingin na si May sa doktor. Ngunit kahit na anong pilit ng lola niya kay May na magpa-doktor ay tumatanggi lamang ito. Lagi daw nitong bukang bibig na hindi naman makakatulong ang mga doktor sa kanya dahil hindi naman sakit ang sumusunod sa kanya. Nagtataka ang marami sa mga sinasabi ni May pero ako ay naiintindihan ko siya. Marahil kung hindi ko nakikita ang aking mga nasaksihan mula noong lamay hanggang ngayon,
Iisipin ko ring marahil na nababaliw na nga si May. Pero ano naman ang magagawa ko? Hindi ko naman ito masasabi sa aming mga guro at kakilala dahil baka pati ako ay mapagkamalan nilang wala na sa katinuan. Akala ko ay doon na matatapos ang pagsunod ng kaluluwa kay May. Nakakuha na ito ng maisasama niya sa kanyang hukay. Marahil ay matatahimik na ito. Ngunit nagkamali ako, Papa Dudut. Isang araw habang pauwi kami galing sa school ay nakita ko si May na tila may hinihintay sa gate. Nakatayo lamang ito doon pero dahil nga sa umiiwas na rin naman ako sa kanya ay tuloy-tuloy lamang ako sa aking paglalakad. Nagulat ako nang may humawak na lamang sa aking braso at nang lingunin ko ito ay si May pala ito. Ang mga mata niya ng araw na yun ay tila nakikiusap sa akin, Papa Dudut. Kaya naman kahit na ayaw ko siyang kausapin noon ay napatanong ako sa kung ano ang kailangan niya sa akin. Nag-alangan pa siyang sumagot ng mga oras na yon at tila ba nag-iisip kung sasabihin ba niya sa akin ang gumugulo sa kanyang isipan o hindi. Siyempre, sino nga ba naman ang basta-basta na lamang mag-open up sa taong sinabihan mo noon na hindi mo kailanman itinuturing na kaibigan? Maya-maya pa ay bumuka na ang kanyang labi at ito lamang ang kanyang sinabi. Tulungan mo ko, Camille. Sinusundan pa rin niya ako. Nang banggitin niya ang mga katagang yon ay nagtindigan ng aking balahibo at napuno ng pagtataka ang aking isipan. Paano siya patuloy na susundan ito nakuha nito ang isa sa mga kamag-anak ni May. Naiyak siya ng mga panahong yon, Papa Dudut, ngunit wala naman akong magawa para sa kanya. Gustuhin ko man siyang tulungan ay hindi ko rin alam ang aking gagawin. Batay kasi sa sinabi ng aking lola, sa oras na sundan ka ng kaluluwa ay hindi mo na maiiwasan ang pagsunod nito sa iyo hanggat hindi nito nakukuha ang kanyang gusto. Hindi ko rin naman kasi maisip kung ano nga ba ang kailangan kay May ng kaluluwa ng tiyahin ng kanyang kaibigan. Sinabi ko na lamang sa kanya na magdasal na lamang siya at humingi ng kapatawaran sa kaluluwa sa kanyang nagawang kasalanan dito. Baka sakaling sa pamamagitan nito ay matahimik na ito at hindi na siya gambalain pa. Nanlumo si May na umalis ng araw na yon, Papa Dudut. Lumipas pa ang ilang araw, hindi na tuluyang pumasok si May. Naging tampulan kasi siya ng chismis at marahil ay nahihiya na rin siya dahil dito. Hindi na rin niya naituloy ang kanyang pag-aaral at walang may alam kung lumipat ba siya ng paaralan o nanatiling nakakulong lamang sa kanilang bahay kasama ang kanyang lola. Hanggang sa dumating ang araw ng aming pagtatapos, Papa Dudut. Masayang araw ito para sa aming lahat. Habang nagmamarcha kami ay napalingon ako sa entrance ng gym kung saan ay ginanap ang aming graduation. Mula doon ay nakita ko si May na nakatayo habang nakamasid sa amin. Ang hindi ko lamang maintindihan ay ang suot nitong damit. Suot-suot ni May ang pulang damit na suot niya noong araw ng lamay ng tiyahin ng kanyang kaibigan. Nakatanaw lamang siya sa amin habang maugoy na inaalo ng hangin ang dress na kanyang suot at maging ang kanyang mahabang ngunit medyo gulo-gulong buhok. Hindi ko naman na ito masyadong binigyan ng pansin dahil maaaring hinihintay lamang nito ang kanyang mga kaibigan at baka imbitado siya sa celebration party ng mga ito. Matapos ang graduation ay nakita kong nagkumpol-kumpol ang mga kaibigan ni May sa isang tabi at tila malulungkot ang mukha ng mga ito. Kaya naman hindi ko maiwasang makiusyoso at magtanong kung bakit malungkot sila sa espesyal na araw na yon. Doon ko nalaman na ilang buwan pala matapos na hindi pumasok ni May sa school ay namatay din ang lola nito. Atake daw sa puso. Naiwan si May sa kanyang mga tiyahin at dahil nga sa kalagayan niya ay ipinasok siya ng mga ito sa mental hospital. At bagong araw, ang araw ng aming graduation, marahil sa sobrang kalungkutan at bigat ng kanyang dinadala,
Kinuha ni May ang sarili niyang buhay, suot ang pulang damit na kanina'y nakita kong suot niya habang nakamasid sa amin. Kinilabutan ako nang marinig ko ang balitang yon, Papa Dudut. Hindi ko alam kung ano ang aking sasabihin dahil kakakakita ko pa lamang sa kanya. Paanong kahapon pa siya nawala? Hindi ko na binanggit ang bagay na yon sa kanyang mga kaibigan, Papa Dudut. Marahil ay mas makakabuti na rin na hindi nila ito malaman para na rin sa kakatahimik ng kanilang kalooban. Naisip ko na lamang noon na baka nagpapaalam lang si May sa kanila at marahil ay pati na rin sa akin at nais niyang masaksihan ang matagumpay naming graduation. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan ang pangyayaring yon sa aking buhay. Hanggang dito na lamang ang aking liham, Papa Dudut. Naway mapili po ninyo ang aking kwento na i-ere sa inyong programa. Lubos na gumagalang, Camille. Tulad ng kwento ni Camille ay hindi maiiwasang dumating tayo sa punto ng ating buhay na maisip natin ang kagustuhan nating maging bilong sa ating mga kakilala. Kahit pa nga minsan ay nasusuwain na natin ang ating mga magulang at nakakalimutan natin ang kanilang mga pangaral. Gayon pa man, mahalaga pa rin ang pakikinig sa kanilang mga tagubilin kahit pa nga sabihin ng iba na OA na ito. Maging aral sana sa ating lahat ang kwento ni Camille at lagi nating tandaan na ang ating mga magulang ay nais lamang na malagay tayo sa kabutihan at kailanman ay hindi tayo ipapahamak. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hanapin po ang Kaistorya YouTube channel at ang Gianna Vlogs. Maraming salamat po sa inyong lahat. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.